Magandang araw mga kaibigan. Advertisement muna tayo. Meron tayong available stock ng dark chocolate ngayon. Dito kayo mag-order 0916-9000-997. Hindi po ako nagnenegosyo nitong dark chocolate or tablia, sikwati. Umiinom lang ako araw-araw. Napaka-sustansya pa ito, napakaganda ang epekto sa aking health. Good for the heart. Gusto ko lang din matulungan ang mga farmers ng kakao na nagtatanim sa Bukidnon para may benta ang kanilang mga produkto. Okay, pag-usapan natin ngayon ang kalagayan ni suspended Governor Gwen Garcia ng Cebu. So despite yung suspension order na inisyu sa kanya ng ombudsman, she decided to stay put. Hindi siya bababa ng pwesto na bagay parang sinuportahan in a way, sinuportahan ni President Ferdinand Marcos Jr. Sa statement ng Pangulo kahapon, lumalabas na hindi nasunod yung due process, hindi nasunod ang rule of law. So, ang ombudsman napilitang mag-response, nag-press statement kahapon na una, the suspended governor owes the ombudsman an apology. Pinag-a-apologize. Bakit? Yung pasaring ng gobernadora na parang politically motivated yung suspension kasi nga daw appointee ni dating Pangulong Duterte itong si Ombudsman Martires, kaya parang politically motivated. Very firm yung statement ng ombudsman na regardless of who appointed him, he's just doing his job. And to me, tingin ko marami ang naniniwala dito kay Ombudsman Martires dahil tahimik lang kung magtrabaho. To me, mataas ang respeto ng nakakarami taong bayan sa ombudsman. Kaya medyo, opinion ko lang ito, tagilid si Governor Garcia dito sa bangayan nila with ombudsman na ayaw niyang umalis sa pwesto. Ito, lalo na dito sa press statement ng ombudsman na pag-alaman na pangalawang beses na pala itong masuspend si Governor Garcia. So, basahin ko lang yung portion na ngayon ko lang ito nalaman dahil sa press statement ng ombudsman. So, sabi dito ng ombudsman, hindi na daw sila nagtaka bakit ayaw umalis si Governor Garcia sa pwesto kasi pangalawang beses na ito It must be recalled, sabi dito ng ombudsman, that Governor Garcia, who was then a congresswoman of the 3rd District of Cebu, was charged before the ombudsman for purchase sometime in 2008 of a property that was later found to be underwater. Bumili using governments ng property nakalubog sa tubig. So, inimbestigahan ng ombudsman panahon ni Ombudsman Conchita Carpio Morales at desisyon ng ombudsman doon, si then Congresswoman Garcia be dismissed from the service with the accessory penalties of perpetual disqualification from holding public office, cancellation of eligibility, and forfeiture of retirement benefits. So, problema, hindi na-enforce yung decision na yon. Kaya nagpatuloy si Governor Garcia na hanggang ngayon. So, makita nyo, dalawang ombudsman na ang yung una dismissal order, mas mabigat yun. Kaya lang, walang nangyari. Ito, suspension lang, lumalabas na parang wala ring mangyari. So, ano ang epekto nito sa voters ng Cebu? Makaka-apekto ba sa boto niya ngayong May 12? Opinion ko lang ito, yes, makaka-apekto. Wrong timing itong nangyari sa kanya.
nadagdagan pa sa 20 pesos per kilong bigas na programa. So, how many days ago? 4 days ago ba yun? Last week? Nako, bonggang announcement. Magsisimula pagbenta ng 20 pesos per kilong bigas sa Visayas, magsisimula sa Cebu. So, parang at the start, napakagandang pabor ito para sa candidacy ni Governor Garcia. Tapos kahapon, sinimulan na eh. Roll out na. Only, sa ngayon, pinapatigil ng Department of Agriculture. Tigil mo na, huwag mo nang magbenta. Supposed to be, ngayon na, May 2. Tuloy-tuloy. Kailang, hinto. Oh. So, yung mga tao na naghihintay na makabili ng murang bigas, ano ang reaksyon? O, di ba, madidismaya? Bakit pinahinto? Oh. So, ito na naman, another, anong tawag nito? Blowback. Sa kandidatura. Kasi, na-announce na, tapos hindi may tuloy. Bakit hindi tuloy? Kasi, ang COMELEC, in-enforce niya yung ban. Mayroong batas na bawal ang gobyerno maggumastos para 10 days bago eleksyon. May 2 to 12, bawal na. Kung magbenta sila ng bigas ngayon, gumagastos ang gobyerno. So, mabiolate yung batas. Kaya, ang COMELEC nag-advise, huwag niyo munang ituloy, pinatigil. Sa May 13 na kayo magbenta. Oh. So, ano pa ngayon ang ano? So, yung political advantage na baka makakuha sila ng boto galing sa mga mahihirap dahil sa murang bigas, wala na. By the way, hindi lahat makakabili ng 20 pesos per kilong bigas. Wala rin eh. 4 na sectors lang ang makabili. Indigents, yung 4Ps. Senior citizens. Yung senior citizens lang din na hirap na hirap. Ako, senior citizen ako. Kailang disqualified pa rin dahil meron akong income. Solo parents at saka PWDs. So, kakaunti ang makabili nito na sana kung matuloy na ngayon, tuloy-tuloy hanggang eleksyon, baka makakuha sila ng boto galing sa 4 na sektor na ito. Wala. Hindi na tuloy. So, anong ibig sabihin nun? Wala na. Yung inaasam-asam na pabor, makakuha ng boto, wala na. So, I don't know, itutuloy pa ba nila pagbenta after election? Sana nga, hopefully. Kaya lang, ang purpose nun is para tumaas na ang ratings ng Pangulo. Kasi ngayon, sad-sad ang ratings ng Pangulo. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Malaking tulong kayo sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is tinutulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang mga sira-sirang bahay ng Tribong Talanding. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan o yero. Salamat sa gihatag sa kuha nga yero. Kay aron kindan sulit na ko maglisod sa pagpamas-an og kawayan. So mao na ni ang iyang balay nga katumbahon na gyud. Nga kawayan lang in taon nga atop. O mao na ni ang atop ni lolo oh. Makita man gid nato nga mga gabok na gyud ang iyang atop nga kawayan. Nagpasalamat ako sa nag-video ani labaw sa nag-sponsor. Manginaot ko nga taas-taasan sila og kinabuhi kay aron daghan ang matabangan na sama sa ako ang magkalisod. Mga gubaan na ang mga payag. Salamat sa Ginoo. Ang Ginoo mo imabalo sa ila. O karon no unsa imong maistorya nga abot na ang yero og makaatop na gyud ka og yero. Nagpasalamat ako sa nagtan-aw sa video ug nag-sponsor kay di na ni kuan ang kawayan, dili na ako magamit kay yung mga gabok naman. So pasalamat ako sa gihatag sa kuha. Kanya kini
Ang ako lang nga pag-ampo nga tas-an sila og kinabuhi kay aron daghan ang pareha sa ako nga matabangan. Salamat sa Ginoo nga gihatag niya sa ako ang panalangin nga naay maluoy sa ako tas-an sila og kinabuhi. Kay aron daghan ang matabangan nga sama sa ako. Oo, sige lo, salamat. Salamat. Oo. Mao na gid na ang itsura sa gawas kabahin sa balay ni Lolo.